Ang Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine, kilala bilang Baliwag Church, ay isang simbahang Romano-Katoliko, na matatagpuan sa sentro ng bayan ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Ang simbahan ay isang parish church ng Diocese of Malolos, na isang suffragan ng Archdiocese of Manila. Ang parokya ay itinatag ng mga Augustinian noong 1733, sa ilalim ng pagtangkilik ni Augustine ng Hippo, o mas kilala bilang Saint Augustine, isang teologo at pilosopo ng Berber. Kamusta mga ka-travel? Narito po tayo sa probinsya ng Bulacan, upang bisitahin ang isa sa mga matandang simbahan, na matatagpuan dito sa probinsya. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, follow, at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo po ako sa aking kwento. Ayon sa lumang talaan ng Espanyol, ang parokya ng Baliwag, ay itinatag at nagsimula ang opisyal na pag-iral nito, noong ika-26 ng Mayo taong 1733. Ang unang simbahan at kumbento, na unang itinatag sa Barangay Santa Barbara, sa Baliwag. Itinayo ang ikalawa at kasalukuyang simbahan na yari sa bato, noong 1769, at ang kasalukuyang kumbento, na yari din sa bato noong 1802. Ang lindol noong taong 1863, at 1880, ang pinakamalakas na tumama sa Maynila, at sa mga karatig probinsya nito. Isa sa mga matinding na pinsala, ang parokya ng Baliwag, kasama na dito ang kampanaryo. At sa mga nagdaang taon, ang simbahan ay sumailalim sa rekonstruksyon, at rehabilitasyon. Nagtayo ng mataas na portico, na sinusuportahan ng dalawang matibay na haligi, sa pasukan ng pangunahing pinto. Isang maliit na kupola, ang inilagay sa ibabaw ng kampanaryo, para sa 4 na higanteng trumpet loudspeaker. At noong 1979, idinagdag sa simbahan, ang matayog na marmol, na relief ni Moses na may hawak na, ang 10 utos. Ang estilo ng arkitektura ng simbahan, ay Baroque na pinatunayan ng facade at panloob. Ang napakalaking reredos nito, ay isang komplikadong gawa ng sining, na sumasalamin sa arkitektura ng Espanyol, at Latin America sa mga gawa ng sining ng katutubong Pilipinas. Ang simbahan ay may isa sa mga pinakakahangahangang tukod, at pundasyon. Kapansin-pansin ang facade dahil sa laki ng bell tower nito, at ang malaking gawa sa marmol ni Moses, sa ibabang bahagi nito. Sa harapan ay ang portico, isa ring karagdagan sa gusali. Tinatakpan nito ang labas ng simpleng pangunahing pinto, ngunit may mga eleganteng dekorasyon. Ang mga bato at ladrilyo ng dalawang antas, na harapan na pinangungunahan ng isang tatsulok na pediment, ay nanganganib na mapulbos, dahil sa kawalan ng proteksyon na,
palatada, na madaling makita sa tamang angkop na lugar kung saan, ang mga bahagi ng pandekorasyon ng mga ukit ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Sa harap ng simbahan, ay may patio na nagtataglay ng imahe ng Immaculate Conception. Ang imahe ng La Purísima Concepcion, na galing sa France, kasama ang iba pang materyales na kailangan para sa pagkukumpuni ng simbahan. Ito ay inilagay sa patio ng simbahan, kung saan nakatayo ang isang mapaghimalang balon na noon, ay dinagsa ng mga peregrino na tinatawag na, Fuente de la Purísima Concepcion. Ang debosyon sa Birhen ng Patio, ay nabuo sa paglipas ng mga taon, habang ang mga mananampalataya ng Baliwag, ay dumadagsa sa kanyang dambana, upang manalangin at mag-alay ng mga kandila at bulaklak. Ito ay kilala sa buong Pilipinas, na may pinakamahabang solemne na prosesyon, sa panahon ng Semana Santa, at patuloy na idineklara ng obispo ng diocese bilang isang pilgrim church sa pagdiriwang ng Jubilee Year. Hanggang dito na lamang muna tayo mga ka-travel, sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa ating pagbisita dito. Maraming salamat, hanggang sa muli.